Matinding balita, itinuro si Pangulong Kuting Jr. bilang mastermind sa naganap na trahedya sa Mindanao na ikinasawi ng maraming inosenteng buhay. Ang pamilyang naiwan ng mga biktima ay humahagulgol at nananawagan ngayon ng hustisya sa gitna ng matinding pagdadalamhati sa kaat-galit. Ayon sa mga ulat, isang imbestigasyon ang inuulunsad matapos ang malagim na insidente at lumabas ang pangalan ni Kuting Jr. bilang isa sa mga posibleng utak sa likod ng trahedya. Bagamat hindi pa inilabas ang kumpletong detalye ng ebidensya, ng gigit-git na ang mga pamilya ng mga nasawi hinihiling ang agarang aksyon mula sa pamahalaan. Kasabay nito, nagpatawag rin ng emergency meeting ang mga otoridad upang talakayin ang susunod na hakbang para sa masusing imbestigasyon. Habang patuloy na bumabaha ng panawagan para sa katarungan, nananatiling tahimik ang Malacanang tungkol sa issue. Maraming ninanawagan ng transparency at accountability mula sa gobyerno sa gitna ng lumalalang sitwasyon. Umaasa ang mga pamilya ng mga biktima at ang sambayan ng Pilipino na hindi lamang matutukoy ang mga responsable, kundi mapapanagot din sila sa ilalim ng batas para sa kapakanan ng lahat. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Will not focus on nationality. Hindi ko sinasabi kung anong lahi siya. Kahit anong lahi, hindi natin papakilaman yan. Ang tinitignan ko yung potential illegal and irregular activities ng mga nakatira doon at yung fear ng mga nakatira doon, kasi may mga reports kami na yung mga security guards sinisindak, yung mga security guards nagkakaroon ng away at pati homeowners inaaway, no? So malalakas yung loob. Meron ring mga reports na iba doon may hagad, diba? Naging issue na kasi ngayon yung mga ibang pulis nagmo-moonlighting dito sa mga pogo, no? So titignan namin lahat 'yon. Titignan namin. Sir, mag-schedule ba ng hearing ngayong nakaraan? Nasa committee on anong committee 'yon? Public order? Parang public order yata eh. So we have to ask the Committee on Public Order. So dapat ba isama na rin yun yung sinabi ni retired Brigadier General Jerry Zamudio na meron siya nakuha mga info sa dating Deputy Director General ng National Security Council tungkol naman ito sa presence ng napakarami daw Chinese national doon sa dating Island Cove Resort sa Cavite? Oo. May nakita ko rin yan sa mga social media feed, no? Alam natin may Pogo Hub dyan. No? I think lahat tayo alam natin yan. Pag lumilipad ka ng eroplano, makikita mo naman dyan sa may Sangli area, Island Cove area na ang daming Pogo facilities dyan. No? Now, as to merong illegal o wala, ayan ang hindi ko pa alam. No? Wala pa akong nakukuhang report sa ibang mga enforcement agencies natin. Pero dapat bang pwede na isama na yun dun sa inyong resolution or limited lang yun dun sa mga, sa akin, mga villages? Dahil wala pa akong nakukuhang reports tungkol dyan, so hindi ko muna sinama yan sa mga resolutions natin. Okay, Camille and then Nympha? And then Danielle? Good morning, Senator. I'll be asking sana, it was reported that there were about 400 illegal pogos. Aside from the legal, ano po ang move natin para hindi po ba dapat mai-announce to kung ano yung mga legal so the proper authorities can do their job na yung mga illegal is mabigyan ng tamang aksyon? That's my first question. Second po, it was reported na yung tao behind the fixing of this late registration of birth certificate of Mayor Go was recently killed. His name is Gilbert Flores. Is there a possibility na imbitahin po yung family? Because nag-uumpisa na atang mag-leak ng mga information yung ibang anak regarding this. And yung third po, I heard, correct me if I'm wrong, Senator, and pasensya po for my ignorance. I just wanna know, kasi it was approved by Congress, yung POGO po natin.
So, paano papasok yung authority ng presidente to cancel their yung kanilang what we call this authority na mag-operate since it was approved by Congress? Ano po ang move natin dito? Yeah, that's a very good question. No? Parang bigyan ko ng context. Yung batas na yan na-approve in 2019, no? More or less. If my memory serves me right, no? About 2019. Bago mag 2019, yung mga POGO nag-umpisa pumasok dito. I think around maybe 2015, 2016. At that time, wala siyang taxation regime. So wala tayong ini-impose na buwis sa kanya. Kung meron man, napakababa. No? At malabo rin kung sino ang regulator niya. At malabo rin kung ano yung definition ng POGO. Dahil nung binuo yung PAGCOR, wala pang internet at that time. So hindi alam kung sino magre-regulate sa POGO. So kaya during that time, lumapit sa Kongreso para i-define unang-una kung anong POGO. Pangalawa, i-assign yung regulator ng POGO. At pinakamahalaga, yung taxation ng POGO. No? So, kaya siya nagkaroon ng, in a sense, legitimacy. No? Dahil na-define siya through a taxation law. Ngayon, kaya yung final ko is to repeal that taxation law. Kasi kung ano yung nag-legitimize sa kanya, i-repeal natin para maging illegitimate siya. That's number one. Number two, kahit na may batas, the President can suspend the application and can suspend existing licenses for national security purposes. Kaya importante yung recommendation ng NSC na ito ay isang national security threat because national security trumps everything, including commercial operations. At ito, proven na ang POGO nakakapinsala at may national security threat, no? According to our intelligence agency. Kaya, by mere executive action, pwede nang cancelahin, una, mag-moratorium muna para walang mag-a-apply. Then, pangalawa, cancelahin yung mga existing licenses because of what's happening right now. No? At dahil na-cancel yung license, pati mga work permits ngayon ng mga nagtatrabaho doon, maka-cancel, babalik sila sa kanilang mga bansa nila. But at the same time, we will also repeal and ban POGOs. There are two laws banning POGOs kay Senator Villanueva at kay Senator Alan Cayetano. And then dadagdagan natin yung repeal ng taxation nila para buo yung pagbaban ng POGO. Okay. Nympha? Yung mga POGO meron ng connection sa local crime syndicates and malawak na yung connections niya. In general po ba yun na lumabas sa executive session o particularly dun sa POGO sa Bamban? Itong discussion namin kahapon is limited to Banban. Pero sinabi rin ng ating mga intelligence agency na in Banban, maliit lang to kumpara sa buong POGO activities. Apparently, again, no, without any details, no, itong mga sindikato na ito, mayroon din silang mga teritoryo eh. No? At hinahati na nila yung Pilipinas ngayon sa ito teritoryo mo. No? So, may ganyan na pangyayari na ngayon. No? That's normal, di ba, sa mga organized crime. Kung makikita natin sa mga organized criminal, yung mga drug lords, mayroong kanya-kanyang teritoryo. Yung mga gambling lords, may kanya-kanyang teritoryo. So, normal yan sa mga organized criminals. No? So, in short, Banban is part of a bigger operation. No? Pating kahapon, yung aming focus was really the Banban POGO Hub. Ibig sabihin, sir, yung POGO sa Bamban established na may connection na sa local crime syndicates? Meron. Kahapon, again, no, I won't name names, but meron. Based on their analysis and intelligence, meron. Clear yun. So, very sir, clear. So, sir, kung mismong intelligence agency na nagsasabi na may connection yung POGO hub dyan sa Banban, sa local criminal syndicate, do you think kapag nakaabot ito kay Presidente, ma-pressure na siya to act on it against POGO? Ako nananawagan ako sa Pangulo natin na i-ban na kaagad ang POGO. No? Dahil lumalalim yung kanilang
galamay at impluwensya. At ito na nanggaling na ito sa sarili nating intelligence offices. No? Hindi ito haka-haka namin, hindi ito sariling investigation namin. Ito galing na ito sa mga professional investigators and intelligence practitioners natin. At patagal ng patagal, palala ng palala. Kaka-raid lang ng Banban Pogo early part of this year, meron na naman, wala pang 6 na buwan, meron na naman sa Porac. No? So, wala silang takot eh. Kahit alam nilang yung raid nangyayari, tuloy ang ligaya nila eh. Yan ang magpapakita kung anong mga klaseng tao ang nasa Pilipinas, nasa bansa natin, na hindi kinakatakutan yung otoridad. Kahit na nag-raid na sa Banban, which is not so far from Porac, tuloy pa rin yung operation sa Porac. Mas malala pa yun sa Porac dahil meron doong prostitution at talagang human trafficking. Dinadala yung mga kababaihan galing sa ibang bansa. No? So, ganyang klaseng criminal syndicates ang nandito sa ating bansa. And then, sir, ganun din ba yung sentiment or stand ng mga intelligence agencies na it's about time to ban Pogo? Ganyan talaga. Ganyan rin yung kanilang sentimento. Dahil alam nila na lalala ito eh. No? Alam nila na ito kasi iniisip ko, kung yung 6.1 billion pesos nakapasok dito na hindi natin nalalaman, ako naniniwala ako parte nung pumupunta sa paglalagay at paglalagay ng mga makaka-impluwensya at ginagamit rin nila yun para gumawa ng impluwensya. No? So, ako naniniwala ako na yung perang pumapasok na hindi natin nakikita, pumupunta ito sa pagbibili ng proteksyon at doon na nga no, sa galamay na ginagawa nila. Kasi itong galamay, hindi namang mangyayari ito kung walang pera eh. Hindi lang to dinner at kaibigan na tayo eh. No? Talagang maglalagay ka para magkaroon ng connection. No? At yun yung merong ebidensyang ipinakita sa amin na ginagawa nila itong ganitong paraan. At yung protection na yun, sir, hindi lang from the authorities, kaya siguro naglalagay na rin sila ng mga local, ng mga opisyal sa gobyerno para may tutulong pa rin sa kanila ng protection. Alam nila kasi illegal tong ginagawa nila eh. So, unang kailangan mo ng protection para yung illegal na ginagawa mo, tuloy-tuloy. Pangalawa, kung mahuling illegal na protection mo, makakatakas ka at makakabalik ka sa illegal na ginagawa mo. So, kumbaga sa chess, nag-iisip na sila ng ahead. Dahil alam nila one way or the other, pwede silang ma-raid at pwede silang makulong. So, importante na meron silang mga connection. No? At doon sa, again, no, hindi ko lang masabi, but may mga nahuli na nakawala. No? Dahil nga may impluwensya sila. No? Okay, si Ria, and then Nympha. Hi, Sen. I'm Ria Fernandez Obina from TV5. Just want to raise again the question of Ms. Camille regarding Mr. Gilbert Mejia Flores. His sudden death daw po, he is supposed to attend one of the hearings. What information do we have so far? Personally, wala ko pang nakukuhang information aside from his possible connection to the syndicate or to the people who fake the birth certificate of Alice Go. And I say this with emphasis on the possible. That is the initial information that we got, na possible connected siya dito sa sindikato o sa mga taong gumawa nung illegal na birth certificate ni Alice Go. Yun ang initial information namin. Kasi it's so coincidental eh. No, na nangyayari ito at may namatay, no? At yung I was talking about yung contractor in Howley. We also chinek namin yung building permit na ang nag-apply si Alice Go at ang nakasulat doon sa contact engineer or engineer that you should contact. Isang engineer na nangangalang JM Turla. Nung pinuntahan namin siya, apparently namatay na rin siya, no, Jo? Namatay na rin siya. May 14, I think. 17. May 17 siya namatay. This year, sir? This year. This year. Itong si Engineer Turla, apparently, siya yung pumiperma ng mga plano na ginawa ng mga Chinese. No? Yung plano kasi lahat gawa sa China eh.
lahat gawa ng Chinese engineer, Chinese architects, dinala dito. Pero hindi mo magagamit yan. Hindi mo magagamit yan kung hindi ka magpapaperma sa local engineers dahil yung lisensya dapat lumabas. So yung pumiperma. Oh, ito si Turla, sir. Yes, si Turla. At inamin rin ng pamilya na yon. But ang cause of death is heart attack. No? Yun ang sabi sa amin. Yun ang sabi sa amin. No? Sir, But he's young. He's only 47? Parang ganyan lang. Mga 47 lang siya. So medyo na dead end kami doon dahil siya yung pumiperma. Siya yung connection doon sa mga Chinese engineers. So na dead end kami. Siya na signatory, sir. Wala na iba. Wala na iba. We check the plan. Siya talaga yung pumiperma. Okay, Ria, may follow-up. Sir, what do you think about the sudden deaths nitong mga individuals na to na possibly pwedeng sila yung missing puzzle sa ating investigation? Well, kung si Engineer Turla buhay pa, sigurado malalaman natin sino yung mga nagpagawa sino yung contractor o mga Chinese engineer na gumawa nung Pogo Hub sa Banban. But since wala na siya, hindi na natin malalaman yan. No? So, medyo if you look at the timing ni Turla and ni Flores, Suspicious, sir. It raises suspicion. No? But then again, I don't have any direct evidence for now. No? Okay, Nympha, may follow-up ka. Sir, meron kayo na-raise na question, nagtataka kayo. Tanong nyo, bakit sa Bamban napili na itayo yung Pogo? Anong sagot na doon, Senator? Well, again, no, without going into details, dahil nga si Mayor Alice Go is the one opened the doors for this criminal syndicate to come in. Naging enabler siya, no? Sa laki ng Pilipinas, bakit sa Bamban, no? And the only common link between the criminal syndicates and Banban is Alice Go, no? So, nasa gitna siya Nasa gitna siya. So siya yung naging tulay between these criminal syndicates and Banban, no? Meron ba, sir, peculiar dun sa location? Like yung di ba yung sinasabi na may Pogo sa Island Cove, na malapit sa Sangley Point? Meron bang particular din na ganong parang coincidence or anything suspicious? Bakit sa Bamban? Wala namang lumabas na ganun yet, no? From a national security angle, wala pa naman lumalabas. But that's a very good question. It raises suspicion rin. Bakit sa Bamban? Bakit hindi sa Tarlac City or sa San Fernando or sa Angeles? Sabi nga ni Alice na yung mga condo yung nagpatayo sila ng mga condominiums, Mga no? villa. May condominiums, may 8-story condominiums doon, 3 building. Nung tinignan namin yung local economy nila, it's primarily agriculture. Mga magsasaka yung mga nandun. Ewan ko kung mga magsasaka bibili ng mga condominium. Diba? Alangan ni magsasaka, meron naman silang bahay, bakit sila magko-condominium, diba? Baka. Or baka doon Ang importante, sino yung merkado mo? Sino yung bibili ng produkto mo? Baka yung mga manggagawa doon sa Pogo. Obviously, yun na talaga ang target nila, no? Hindi yung mga local. It's a self-contained community. Pero yung bang location, sir? Medyo tago? Hindi naman. Yung condominium? Hindi nung... Yung ibang yung sa- Pogo. Oo, Kasi ibang Pogo, sir, Las Piñas and Pasay. Nasa city Secluded, Diba? Oo, ganun. Kasi ito ang design niya is self-contained. May shopping mall, mayroong condominium, may swimming pool. Hindi, pag nandoon ka, wala nang labasan yun. Wala ka nang labasan. And yun yung modus ng mga Pogo. Pag nandoon ka, wala nang Nandun na labasan. lahat. No? Hanggang kay Mayor Alice Guo lang ba? O meron pang mas mataas sa kanya? According doon sa mga, again, I cannot say the names, pero mayroon pang ibang politiko according sa intelligence agencies natin, no? Pero LGU, Without sir? Iba-iba. Pero may politiko. That's as far as I can politiko say. protecting her or part of the system? Part of it. Part of that Pogo Hub. Part of it. Enabler din, sir? Hindi naman nila sinabing enabler, but part of the web. Part of the web. Hindi na elaborate masyado
kung ano yung participation, but definitely part of the web. I think tuloy-tuloy pa yung kanilang investigation and intelligence gathering. So hindi yung politiko, yung isa pang politiko that maybe higher than Mayor Go is part of the web, hindi protector ni Mayor Go. Hindi ko ma-elaborate ng accurately, no, dahil kumukuha pa sila ng further intelligence, no. So it's hard to say it now, no, but ang only pwede kong sabihin meron pang kasamahan na iba na politiko rin. Pero sila lang yung politiko na yon. Isa lang or Marami. Doon sa mga pinakitang pangalan, marami. kasama na sir yung binabanggit ni Senator Jinggoy na mayor? Kasama rin ba yun sa web? Yung mayor na allegedly nag-ooperate ng Pogo owned by Mayor Alice Go. Ayoko muna sabihin. Politicians At may mga within the politicians. web, sir, ng Bamban Pogo. Yes, tama. That is may mga pangalan kasi doon at mayroong web, no, na pinakita, at may mga politicians, enforcers, criminal syndicates, even businessmen. No, meron din, may mga businessmen rin, no. Yung sa money laundering, sabi nyo nga hindi na detect ng AMLAC yung pagpasok. Surely, sir, may lumalabas din. So yun, hindi din nila nababantayan. Hindi rin nila nakikita yon. Hindi nila nakikita. Kaya nga ang pinaka-basic sa akin is pumasok yung pera, may nakatanggap. Kung yan ay through our banking system, may dinaanan yan electronically. Kung cash yan, sabi nga ni Ma, meron din dapat makatanggap yon. No? Hindi nila na-detect yun eh. Hindi nila na-detect yung electronic transfer, hindi nila na-detect kung sino tumanggap. At kung may binayaran, kasi bibili ka ng semento, di ba? Irerenta ka ng heavy equipment, magbabayad ka ng sweldo ng mga contractor, ng mga trabahador. Sino yung nagbabayad nun? Hindi nila rin na-detect. So, parang bula siya eh. And money involved, hindi rin alam. Hindi rin. Magkano yung money involved doon? Well, ang estimate namin is 6.1 billion, but it can be more. It can be more. So failure ng mga tao, sir, sa AMLAC o failure ng system? Ako failure ng AMLAC eh, no? Because yung kanilang process, no? They have to look at their process. In fact, may mga suggestion, well, of course, mayroon silang legislative suggestion, no? Kung paano ma-improve. But the mere fact na wala silang ma-explain kahapon, natatakot ako dahil yung perang yun baka pumunta sa mga ibang personalidad. Hindi natin alam. So sir, di ba, ilang beses na amend ang anti-money laundering law. So ngayon may suggestion ulit sila na amendments? Yes, mayroon legislative suggestion sila to strengthen yung kanilang monitoring. No? May mga suggestions silang ibinigay kahapon. Kasi nga, sabi ko, I'm very disappointed, and sabi nga nila may mga gaps na gusto nilang i-ayusin. No? Okay, from business world. Sir, more on the economic side, how should the Philippines diversify its trade options away from China amid maritime tensions and delayed assistance deals? Actually, we're already diversified. No? I think what we should be diversifying further is the case of our OFWs in Macau, Hong Kong, and Greater China. No? Estimate, I think, ang mga OFWs natin in Macau, Hong Kong, Greater China is about 500,000, mga 500,000+, more or less. And we need to think about them also. No? If things escalate, we have to think about their welfare. But in terms of exports, we're not exporting so much. In fact, we're importing more from China. Yun, kailangan natin mapag-aralan because yung mga ini-import natin, aside from yung mga consumer goods na nakikita natin, there's also intermediary goods. Ibig sabihin, yung ini-import natin, pumapasok sa semiconductor o pumapasok sa ibang produkto na ini-export natin. No? So in that sense, we need to look at yung supply chains kasi kung magkaroon ng problema sa supply chain, wala tayong ma-export. Sir, just to follow up, do you see tensions between China and the Philippines leading to harsher conditions for Chinese-owned businesses in the country or Filipino-owned businesses in China? First of all, investments, FDI from China has gone into all-time low. No? Mababa yung nakukuha natin sa kanila.
for obvious reasons, no? Because of the geopolitical issues. Existing Chinese companies, I from the top of my head, is very few. No? Hindi naman ganong karami. So, I don't think it's kumbaga a heavy repercussion in terms of Chinese corporation operating here. No? Kasi konti lang naman yan. Maraming mga Chinese nag-operate dito, yung mga buy and sell, no? Which is not so capital intensive. No? Okay. Sir, tungkol other issue na tayo, no more about Pogo? About Pogo pa rin? Okay. Just 2 questions. Balikan lang po natin si Flores, sir. Just to confirm, Flores was the local civil registrar of Bamban po. One of the employees of the local civil registrar. Alright. No, Was hindi siya he yung supposed to local- attend the hearing? I believe the local civil registrar of Tarlac attended last time, but not Flores. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!